Nakita nyo ba mga ka-crypto kung paano po ang real estate at saka blockchain ay nagsasanib para baguhin ang laro? Imagine nyo po sa XRP na kilala natin bilang mabilis at matatag na digital asset na posibleng umabot daw sa $79 dahil sa isang global na shift sa property markets. Kaya sa bidong ito ay susuriin po natin kung paano po ang tokenization ng real estate ay maaaring maging game changer para sa ating lahat dito sa ecosystem ng crypto. Kaya yan, simulan po natin agad sa ating unang katanungan kung paano nga ba nakakaapekto ang real estate records at government adoption kay XRP. Yan, sa umpisa pa lang, may malaking development na dapat po nating pagtuunan ng pansin. Yan, meron pong post dito si Ledgerman at meron po itong kasamang video na nagsasabi na ang New Jersey ay nagpaplano raw na ilagay ang 370,000 na property records sa blockchain system. Para sa atin, ito po ay proof ng government adoption ng blockchain ay unti-unti na pong nangyayari. Ang punto po dito mga crypto ay ang mga public institutions kadalasan ay late adopters ang mga ito. Ibig sabihin kung nag-umpisa na po ang ganitong klase ng adoption sa government level, malapit na rin ang tipping point kung saan magiging mainstream ang real estate tokenization. Hindi na po ito speculative na konsepto. Ito po ay practical use case na pwedeng makaapekto sa price action ng XRP. Bukod pa rito, tinukoy din sa video ang BlackRock, isa po sa pinakamalaking financial firms sa mundo. At sila po ay nagtatrabaho para sa tokenization ng assets na tinatayang $10 trillion. Ang mensahe po rito, mga kripto, ay hindi po ito basta Web3 hype lamang. Ito ay structural shift sa paraan ng pamamahala at pag-transfer ng real-world assets. Ngayon ay ano po ba ang halimbawa ng property tokenization sa US? Isa po sa pinaka-interesting na bahagi ay ang halimbawa po ng McAllen, Texas. Ayan, isang home na nagkakalaga ng $235,000 ang na-tokenize at nahati po sa investment shares kung saan 38 na mga participants ang nag-invest at nakakuha ng rental income sa pamamagitan ng USDC na stablecoin. Tandaan po natin, 15 sa kanila ay first-time crypto users. Ibig sabihin, ang tokenization ay nagbabawas po ng barriers para sa real estate investing. Hindi lang ito para sa mga wealthy property buyers. Nagbibigay daan ito para sa mas malawak na participation. Para po sa market, ang ganitong klaseng adoption ay positibong signal. Ibig sabihin, mas marami ang pwedeng maging participants sa ecosystem na may XRP bilang backbone na pwede pong mag-drive or magtulak ng demand at saka liquidity. Ngayon ay paano naman po magagamit ng XRP ang global real estate markets? Ayan, ngayon ay papunta po tayo sa pinaka-critical na tanong. Bakit si XRP ang pwedeng maging susi or key player dito? Ayan, ayon po kay Ledgerman, ang real estate ang pinakamalaking asset class sa mundo. Pero ito raw ay maaring mag-suffer sa mabagal, fragmented at saka inefficient system. Ayan, dito pumapasok po si XRP na kayang mag-enable ng mabilis at saka standardized na property transfers. Halimbawa, sa Dubai ay nag-umpisa na po sila sa pag-register ng title deeds sa pamamagitan po ng XRP Ledger. At ito po ay nagsisilbing early model ng blockchain-driven real estate transactions.
Ang epekto po nito sa market mga crypto ay napakalaki. Yan, meron pong fractional ownership, instant settlement, at global accessibility. At yan ay posibleng mangyari. Ibig sabihin, ang liquidity po sa real estate market ay tataas at magiging mas attractive sa XRP para sa institutional at saka retail investors. Bukod pa rito, ang patuloy po na engagement ng Ripple sa mga regulators, banks at saka government bodies ay nagpuposition kay XRP para maging infrastructure ng ganitong pagbabago. Hindi lang simpleng speculative hype ito. Ito po ay strategic adoption na may real-world impact. Ngayon ay ano naman po ang market impact ng real estate tokenization kay XRP? Ngayon kung titingnan po natin sa pananaw bilang traders at investors, ang ganito pong klaseng adoption ay multi-layered impact. Una, tataas po ang demand dahil sa institutional at retail adoption. Pangalawa, tataas po ang utility ni XRP bilang bridge currency at settlement asset sa tokenized real estate transactions. Pangatlo, magkakaroon po ng market confidence na si XRP ay hindi lamang digital asset kundi practical tool para sa real-world applications. Mahalaga rin para sa atin ang ganitong development sapagkat nagbibigay po ito ng predictability sa market. Kapag ang adoption ay structured at saka regulated, mas malaki ang posibilidad na stable price action at saka long-term growth. Hindi lang ito hype, may fundamentals na pwede pong isupport ang bullish scenarios. Kasama na ang projection na $79.73 dito ni Ledgerman. Ngayon paano nga ba makakaapekto sa atin ang fractional ownership at saka global accessibility? Ang tokenization ay hindi lamang para sa high net worth individuals. Ang fractional ownership ay nagbubukas po ito ng pinto para sa bagong participants. Imagine, kahit maliit ang investment capital, pwedeng maging part ka ng global real estate market. Ito rin ay nagpapabilis ng settlement process. Wala nang months-long process or buwang-buwang proseso. Ayan. Sa blockchain, instant po ang transaction. Kaya para po sa mga holders at investors, ang ibig sabihin nito ay mas maraming opportunities po para sa mas mabilis na ROI or return on investment. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang engagement ng Ripple sa mga regulators at mga bangko? Hindi lamang po technology ang kailangan para maging successful ang ganitong shift or pagbabago. Kailangan din po ng institutional support. Kaya ang engagement po ng Ripple sa mga regulators at bangko ay nagpapakita na may roadmap para sa adoption. Kapag ang system po ay compliant at supported ng regulators, mas maraming institutions ang makakasali at mas tataas po ang credibility at adoption ng XRP. Ito po ay isang critical factor para sa long-term bullish trend na tinutukoy ng mga eksperto. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa kabuuan mga ka-crypto, malinaw po na ang real estate tokenization ay may potensyal na maging major catalyst para kay XRP. Ang mga developments sa New Jersey, BlackRock at Dubai ay nagpapakita po ng tangible adoption. Ang fractional ownership, faster settlements at global accessibility ay naglalabas ng next level utility ni XRP. Kaya para po sa akin kung susundan po natin ang adoption at engagement strategy ni Ripple, hindi po imposible ang projection na $79. Pero tandaan po natin, tulad po ng lahat ng crypto setups, may risk na dapat po nating bantayan. Kaya para po sa atin, ang strategy ay observe, mag-obserba, understand or intindihin natin at magplano bago po tayo mag-decide
sa ating galaw sa ating investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.